napakagulo daw dito sa Pilipinas at habang nagkukudeta, kailangan si Sara safe na safe sa ibang bansa. So, yan po ang plano ha, mga guys ha. Yan po ang sinabi ng puting loro. Tapos, ito pa. Pinagdungtong-dungtong natin yung mga posting nila, no? Iisa eh. Naglilid sa iisang panawagan eh. Palitan na si Marcos. Ang sabi pa nga dito ni guys, no? Ang sabi pa nga dito ni Bayad ba eh. Yun natin ha. Ang sabi ni Bayad Bay, sabi ni Bayad Bay ay okay. Dali Bayad Bay. Itong sabi ni Bayad Bay, yan. Ang sabi niya dito, ito. Sabi niya, tingnan natin kung inalis ba niya. Ito, tingnan natin. Nako, baka inalis niya. Ito, sandali Nako, parang inalis niya. Ayan. Ito. Sabi niya, dahil sa mga pingkaliwa, kaya mananatiling nakaupo ang mga korap sa bayan natin. At ang mga TANGA followers nila, di alam na nakikinabang ang mga leader ng pingkaliwa kay Marcos. BOBO. So galit na galit siya. Marcos, mahiya ka naman. Magkusa ka na. Guys, atat na sila. Atat na sila. Nangangati na ang kanilang mga puwet na maupo si Sara Duterte. Hindi na nila makontain yung kanilang greed. Para silang sinisilihan yung kanilang mga puwet. Gustong-gusto na nilang maupo si Sara Duterte sa Malacanang. Kasi hindi na nila matiis ang kanilang greed. Kailangan na nilang makapagnakaw. Kailangan na nilang makuha ang kapangyarihan kay PBBM para magawa na naman nila ang kanilang gusto. Yan yun, mga kaibigan. So kung titingnan natin dito, sino ang greedy sa kapangyarihan? Si PBBM ba na 3 taon lang? Obvious na obvious. Hindi. At obvious na yung greedy sa kapangyarihan ay yung gusto siyang patalsikin. As early as 2022, 2023, meron ng sugar importation number 1. Articles of impeachment. Inamin mismo ni Sara Duterte. So, ibig sabihin, kakaupo pa lang ni PBBM, meron na silang plano na ito ay patalsikin. So, sino ngayon ang greedy? Si PBBM na kakaupo lang, di pa nga tapos, may 3 taon pa? O itong si Sara Duterte na naghahangad na maging Pangulo ng Pilipinas at hindi makapaghintay? So, halatang-halata naman natin kung sino yung greedy. Halatang-halata naman natin kung sino yung sakim. Di ba? Tinatanong tungkol sa confidential funds niya, hindi siya sumasagot. Lahat ng klaseng iwas, ginagawa niya para hindi niya masagot ang tungkol sa confidential funds. Sino yung atat na papatay ng tao, 3, mag-hire ng assassin para lang maupo siya? Siya. Si Sara. Sino ngayon yung atat na pinagmumura ang Pangulo natin, si Speaker Martin Romualdez, dahil hindi siya napaupo as President of the Philippines? Sino yung atat na yan na maupo sa Malacanang? Siya.
Si Sarah. So, sino ngayon ang greedy? Si Sarah. Siya ang greedy at hindi ang Pangulo at lalong hindi si Speaker Martin. Dahil si Speaker Martin mismo ay nagbitiw sa kanyang tungkulin as Speaker of the House para sagutin ang lahat ng mga tanong patungkol sa kanyang issue. Pero nakita niyo naman mga kaibigan, malinaw na malinaw dito ang sinasabi ni Ping Lacson. Malinaw na malinaw ang sinasabi ni Ping Lacson. Okay, ito yung sinabi ni Ping Lacson. Okay, ito. Okay, ito ha. Maliwanag ang nag-insert ng 355 million ay hindi si Martin Romualdez o sino mang kong senador ang nagpalusot ayon kay Lacson. Senator Lacson, 355 million flood control project sa Bulacan, in-insert sa Senado o BICAM. Sino ang nasa BICAM? Reportedly, ito yung mga sinasabi ng maraming kongresista, yung nasa BICAM ay walang iba kundi si Chis Escudero at si Saldico. At syempre, between Chis Escudero and Saldico, sino ba ang mas masusunod? Guys, pagdating sa BICAM, may say, mas may say ang senador kaysa congressman. Tandaan nyo yan. Ang senador ay mas makapangyarihan pagdating sa BICAM kaysa kongresista. Once na umalis ang budget sa Congress at nakarating yan sa Senado at napunta sa BICAM na kung saan dominant ang Senado, kayang-kaya yan i-manipulate ng senador. At walang magagawa dyan ang kongresista. Tandaan nyo yan. Kaya naniniwala ako dito sa sinasabi ni Ping Lacson. Maliwanag ang nag-insert ng 355 million ay hindi si Martin Romualdez o sino mang kong senador ang nagpalusot ayon kay Lacson. So tingnan mga kaibigan na, Speaker Martin Romualdez nag-resign September 17. September 17 pa siya nag-resign. Pero until now mga kaibigan, wala pa rin lumalabas na ebidensya na siya ay sangkot sa mga flood control projects. Wala pa rin lumalabas. Kasi nga, yung ginawa kay Speaker Martin Romualdez ay isang pamumulitika lang ng mga Duterte. Pamumulitika, paninira lang kay Speaker Martin Romualdez dahil galit na galit si Duterte kay Speaker Martin dahil hindi siya napapaupo sa pagiging Pangulo. Dahil pinoprotektahan ni Speaker Martin si PBBM na kanyang pinsan. Make sense? Yan po ang katotohanan guys, no? Yan po ang katotohanan. Kahit hindi nyo tanggapin, wala kayong magagawa dahil yan po ang katotohanan. Kaya hindi po mawawala. Yung galit ni Pipi Sara ay hindi mawawala kay Speaker Martin. Galit na galit siya. Maging si Amy, galit na galit kasi gusto po nilang gusto ni Sara maging Pangulo eh. Tapos si Amy gagawin niyang Vice President pero hindi nga mangyari dahil yan kay Speaker Martin. Diba? So yan.
'Di ba? Hmm. So, kaya mga kaibigan ito sasabihin ko sa inyo. September 17 pa si Speaker Martin wala sa pagiging Speaker of the House. Ano na ngayon? Bukas 23 na. 23 na pala ngayon kasi 1:00 na. Hanggang ngayon walang nagpapakita ng ebidensya na siya involved diyan sa mga insertion. Kasi hindi naman talaga siya involved sa insertions. Yan ang katotohanan. Pinatunayan yan, no? Ang unang-unang nagsabi niyan si Congressman Pami ng Taguig, no? Taguig yun eh. Congressman Pami ng Taguig. Pangalawa si Congressman Puno. Pangatlo yung isang congressman. Kalimutan ko yung pangalan eh, no? Tapos pang-apat si Congressman Ridon. Sila yung nagsabi, nag-testify. Wala si Speaker Martin Romualdez sa BICAM. Yung pinakahuli na nag-touch ng GAA, ng budget, ay walang iba, kundi una, Chis Escudero. Pangalawa, Saldico. Kaya anong sinasabi nila? Kung meron man ditong dapat na panagutin, walang iba, kundi yung Senate President at saka si Saldico. So si Saldico ngayon pinapauwi na ni Boji D, Speaker, no? Speaker Boji G. Pinapauwi na niya. Boji D, no? Pinapauwi niya si Saldico. Anong sagot ni Saldico? Uuwi daw siya pag natapos yung kanyang gamutan. Dahil nagpapagamot daw siya sa Amerika. Dahil yung sakit daw niya ay hindi naman daw kayang gamutin dito. Sabi niya, meron akong karapatan dahil nagpapagaling ako, nagpapagamot ako. So hindi natin alam kung paano nila mapapauwi yan, no? Pero ito mga kaibigan natatawa ako. Nakakatawa si VP Sara Duterte. Nakakatawa Nakakatawa si Harry Roque, mga DDS. Nakakatawa. Bakit? Ano sabi ni VP Sara? Bakit hindi daw magawa ng Marcos administration na kidnapin si Saldico doon sa Amerika? Bobo. Bobo talaga. Unang-una sa lahat, wala siyang sinasabi patungkol sa pagtatago ni Harry Roque. Si Harry Roque ang tagal nang nagtatago, ang tagal nang pinapauwi dito sa Pilipinas. Pero wala siyang sinasabi tungkol doon. Pero itong si Saldico, na ngayon lang, pinapauwi, gusto niya agad-agad andito na. Bago mo pa uwiin si Saldico, sabihan mo muna si Harry Roque na umuwi na dito para maharap niya yung kanyang kaso at para masagot niya yung mga tanong sa kanya. Diba? Selective talaga si Lukring. Gusto niya andito kaagad si Saldico. Samantalang si Harry Roque nga hanggang ngayon nandun pa rin, nagtatago. Pauwiin niya muna si Harry Roque. At pag napauwi na niya si Harry Roque, sa kanya isipin si Saldico. Dahil unang-una sa lahat, mas nauna ang kaso ni Harry Roque kaysa dito, kay Saldico. At kay Harry Roque, marami ng mga na-build up na ebidensya. Samantalang dito kay Saldico, mag-uumpisa pa lang na mangalap ng ebidensya. Bobo. Bobo talaga si Sara. Grabe ang pagkabobo. Parang hindi abogada. Palagay ko hindi talaga abogada yan Baka inutusan lang yan bumili ng suka pagkatapos. Ayun, sinabi na abogada.
Mga kaibigan, alauna na pala 'no, nagdadaldal pa ako dito. Maraming po salamat. Inaantok na rin ako guys 'no. Maraming po salamat sa mga nanood. Salamat po 'no. Salamat po sa panonood sa mga Marcos supporters, sa mga DDS, sa Pinklawan, sa mga Dilawan. Maraming pong salamat sa panonood 'no. Maraming po salamat. God bless and antok na ako guys 'no. Good night. Fight fake news. Expose the truth. Bye-bye. God bless.